Ano nga ba ang mga ginagawa namin para maalagaan ang aming mga pinupunlang mga gulay? At ano nga ba ang mga preparations na ginagawa namin bago mag-transplant ng mga punla o seedlings? Pwede niyong subaybayan ang aming journey dito sa Work from Farm PH. Sa mga nakaraan naming mga video, pinakita namin ang mga buto o seeds na itatanim namin ngayong bare months. Kasama rito ang kamatis, talong, siling Taiwan at bell peppers. Ang mga itatanim namin ay mga variety ng iswe seeds dahil nagkaroon kami ng magagandang ani last year sa mga ito. Sa linggong ito, ang mga buto ng sili at talong ang ipapagerminate natin dahil 3 weeks ago nakapagpunla na kami ng mga kamatis at mga bell pepper. At dahil 3 weeks na silang nakapunla, nasa hardening stage na ang mga ito. So nakikita nyo ngayon, itong mga kamatis, ito bell pepper. So, nasa 3rd week na siya. So, nasa hardening stage na siya. Ready to transplant na next week. So, yan. Alagaan natin ng dilig para hindi siya malanta. Yung nandito naman yung mga bagong punla dito. Ito yung ating mga talong. At yung siling, tinatawag nilang siling Taiwan. O siling tare. So, yan. Ready na namin for harvest para sa bare months. So, alam nyo naman pag bare months kung gaano kaganda yung presyo ng gulay. Kaya, nag-start na kami magpunla. So, nakita nyo dyan, inuna namin yung kamatis tsaka yung bell pepper. Kasi medyo mas matagal sila compare sa talong at sile. So, nakaplano yung paglalagay namin ng punla. Pagpupunla namin ay nakaplano. Para hindi siya sabay-sabay na i-transplant dahil mahirap din kapag sabay-sabay siya. So, hindi rin natin alam kung ang araw ng transplant natin ay medyo maulan. So, minsan kailangan nating i-cancel dahil yung ulan ay makakasira yun sa mga maliliit na ugat. So, kaya yung strategy namin ay every 2 weeks kami nagpupunla. So, 2 weeks after that, punla na naman ng panibago. Yung kamatis namin, 2 tray siya. So, estimated 300 seedlings yan. Yung bell pepper, 150. Yung talong, 300 din. Then, yung siling tare o yung siling Taiwan, 300 din. So, para lahat, marami tayong iba-iba yung pwede nating harvestin. So, kung sinusubaybay nyo kami sa Work from Farm PH, makikita nyo sa mga previous vlogs namin kung paano namin ginawa yung mga materyales ng aming greenhouse. So, makikita nyo medyo after 1 year, ito ang disadvantage ng mga kahoy. So, kasi ito ay puno to na pinutol lang namin. So, para mapakinabangan, ginawa namin poste ng greenhouse. Pero, yun nga, so dahil kahoy, madali siyang anayin. So, yun ang disadvantage niya. Ang advantage naman, hindi na kami gumastos. And also, pwede mong ilipat yung greenhouse mo kung kailan mo gusto. Unlike dun sa mga ang poste ay semento o kaya tubo na bakal na win-welding, medyo pangmatagalan na or ibig sabihin permanent na siya dun sa pwesto niya. Ito, pagka nakita namin na obserbahan namin na pwede siyang ilipat sa mas magandang space or mas magandang tinatamaan ng araw, pwede namin siya ilipat kaagad. Kasi kahoy lang siya, madali siyang sibakin or tanggalin. Pero pag gusto nyo ng mas matibay at pang mas matagalan, i-recommend namin ay tubo or semento na poste. Pero makita nyo naman yung screen namin, matibay pa siya, matigas pa siya. Tsaka yung UV plastic na ginamit namin, yan. Umulan umaraw, wala siyang butas. So,
mapapakinabangan pa rin namin siya. Ang kailangan na namin gawin, i-renovate yung mga poste. So, hindi pa naman siya mawawasak. Tsaka, ilang bagyo na yung dinaanan nito. Hindi naman siya ganun kadaling masira. So, yun lang, nabulok lang yung poste. Dahil malapit na tayong mag-transplant, magsisimula na rin kaming mag-land preparation. At dahil madalas ang pag-ulan ngayong bare months, tiyempo kami kapag umaraw ay dapat makapag-araro na rin kami. Naglalagay rin kami ngayon ng mga hills o tudling sa aming mga tataniman. Maganda tong gawin para magkaroon ng maayos na drainage ang tubig sa pagitan ng mga tanim. Makita nyo rin dito na meron kaming mga kawayan sa mga pagitan ng tataniman namin ng atsal o bell pepper. Grapes kasi ang mga dating nakatanim dito pero hindi kami nagtagumpay kaya naman i-repurpose namin ang mga kawayan na ito. Sa portion ng farm namin na ito, magi-intercropping kami ng patola sa pagitan ng mga atsal. Kaya naman nakikita nyo ngayon na medyo malawak talaga ang pagitan ng mga tudling natin. So, itong gagawin natin is scale pop. Nutrition siya ng ating mga seedlings. Pwede nyo siya gawin every 2 weeks and 3 weeks after nyo itanim yung ating mga buto. So, sa isang balde na 16 liters, lagyan nyo lang siya ng isang takip, which is the 40 ml. So, lagyan nyo na ng ganyan. So, kung mas madami, 2 balde, 2 takip. At kuha kayo ng panghalo, haluin nyo muna. So, dati ang ginagamit namin is yung calcium nitrate sa mga sili, tsaka sa mga talong. Pero nung na-discover namin yung Kelpak, mas maganda siya sa ugat ng ating mga seedling. So, hindi siya magiging sakitin at matibay siya sa mga pwedeng maging sakit. Pwede nyong panoorin yung sili namin na content nung first time namin ginamit yung Kelpak. Makikita nyo doon yung effect ng Kelpak. So yung pagtapos nyo haluin, lipat nyo lang sa mas malawak na planggana para mas madali nyong idip yung ating mga seedling. So yung Kelpak pala, ang main ingredients niya ay seaweed extract. So, maganda siya sa mga seedling. Pagkatapos ay may butas sa ilalim yan, yung ating seedling tray. So, idip lang natin ng mga 2 to 3 minutes yung isang side. Pwede kayong gumamit ng mas malaking balde para ilalapag nyo na lang siya. So, ito kasi medyo maliit lang yung balde namin dito. Makikita nyo naman na nababasa na yung lupa. Ibig sabihin, nasisip-sip niya na yung tubig na may solution na nilagay. So, bell pepper, ganoon din. Next week mag-update kami tungkol sa ating mga talong at sili at magta-transplant na rin kami ng ating mga atsal at kamatis. Subaybayan nyo sana ang aming pagtatanim ngayong bare months. Magiging maganda kaya ang ating ani? Kumusta ang presyo ng mga gulay pag malapit na ang Pasko? I-follow nyo lang ang Work From Farm PH on YouTube, Facebook, Instagram at TikTok.